Imagine niyo sa kasagsagan ng baha, nasa Davao sila. And another thing, mga kababayan, yung tungkol sa Dolomite. Okay? Binubuhay na naman nila yung Dolomite na yan, mga palangga. Recently, anong ginawa nila? Ha? Anong sabi dyan ng mga ugok sa Congress, yung mga kawatan dyan? Pinapatawag nila, okay, yung dating DNR chief, si Simato, para daw imbestigahan yung Dolomite Beach. Imagine nyo, mga kababayan, ang isyong malaki ngayon ay ang flood control na multi-billion na kinasasangkutan ni Tambaloslos, ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., at ni Zaldico at ang mga kontraktor at ang mga tiwali sa DPWH. Narinig nyo yan. So if you compare, let's say for example, dahil sinasabi dito na yung House Committee on Public Accounts ay ipapatawag daw itong si dating Environmental Secretary na si Roy Simato para daw magpaliwanag sa Dolomite Beach Project nung panahon ni Pangulong Duterte. O, kita mo? So, sinasabi dito, nitong Ridon, alam mo naman, yung Representative Ridon na yan, di ba? Magkakasabwat yan sila sa pagko-cover up kay Tambaloslos at kay Zaldico at sa lahat ng mga kasabwat nila. Dahil sila mismo dyan mga kawatan. So sinasabi ng mga kawatang ito na mag-o-open sila ng investigation dito daw sa halagang 349 million worth ng proyekto ng Dolomite na yon. Okay, question. Okay, sige, pagbigyan na natin sila. Okay? Na dapat man lahat ng korupsyon sa ating bayan ay binibigyan ng pansin. Inibisigan, pinapanagot. Pero, ito'y maliwanag na taktiko ng mga tumitira ng bato. 349 million pesos. You compare sa 26-27 billion na flood control doon sa Cebu na hindi na ibigay sa tamang proyekto. You compare 349 million, wala pang kalahating billion yon. So, kitang-kita ninyo na wala silang interest doon sa mga nagnakaw sa bilyon-bilyon, katulad na lamang yun nga kay Zaldico at kay Tambaloslos, di ba? At kay Bangag. Eh, sabi ko nga, ang mastermind dito is si Lisa Tanas at si Bangag ay protector, di ba? Yung godfather is si Tambaloslos. So, ayaw nilang tutukan yun. Okay? Ayaw nilang tutukan, mga kababayan, ang malalaking bilyon-bilyon na nilustay. So, hahanap pa sila ng butas. 'Di ba? Kay Duterte, kung pwede nga lang babalikan nila yung pamumuno ni Gloria Macapagal Arroyo Or balikan nila yung kay Noynoy. Yung lahat ng simulang presidente, isisisi ng Bangag na ito. Kasi nakikita ng taong bayan yung kapalpakan. Nakita niyo ba nung pumunta si Bangag sa Cebu? 'Di ba? Ang mga tao hindi natutuwa sa kanya. 'Di ba? Pinipilit lang, ginagather lang yung mga tao doon para mag-optics sila. Pero ang totoo, kulang na lang, gurgurin yan si Bangag doon at ilibing sa Kumunoy. Alright? Sa galit ng taong bayan. So itong Dolomite issue na ito, na gusto nilang paimbestigahan, hindi pa nga tapos, ayaw nga nila mag-open ng investigation. 'Di ba? Ang Bangag, ang mga ujulul dyan sa Congress, ayaw nila mag-open ng investigation at ipatawag itong mga DPWH, tiwali, illegal contractors, si Zaldico, si Tambaloslos, at iba pang mga kasabwat, di ba? Ayaw nilang magpatawag ng mga taong involved sa multi-billion na flood control project na dineliver sa bahay ni Zaldico, dineliver sa bahay ni Tambaloslos based doon sa statement ng mga testigo, katulad ni Goteza, di ba? At ang iba pang mga testigo, ito, hahalongkatin nila, Dolomite. Nakita nyo? Kasi gusto nilang burahin ang multi-bilyong ninakaw sa bato, sa pulboronic administration na magkakasabwat sila. Mga adik kasi ito, mga magnanakaw na, adik na kidnapper pa. That's why sabi ko sa inyo, you have to do something. Kailangan ninyong maghimagsik laban sa mga adik. Yan ang pinaganan. Maghimagsik laban sa mga adik. Patalsikin ninyo ang Marcos administration na ito.
Kung talagang mahal nyo bayan nyo, gumawa na kayo ng paraan. Kung meron ka kayong kakayahan na pumunta sa Maynila, dyan sa Malacanang, para ipakita ang pressure para bumaba na o hilain na ng mga military ang hinayupak na yan, gawin nyo na. Kasi kita-kita Duterte. Imagine mo, binabaha kayo sa Cebu, sa Capi, sa Bisaya. Tapos pupunta ng Mindanao, pupunta ng Davao, mag-check up doon ng mga Jolul. Then, ngayon, they will spend time and money ng bayan na mag-open dito sa Dolomite na to. At ang pinag-uusapan dito is 349 million pesos. Compare dito sa multi-billion, and we're talking about Cebu pa lang. Cebu pa lang na more or less 27 billion na flood control fund na hindi napunta sa tamang proyekto, kaya ang kadahilanan, binaha kayo itong nakaraang mga araw. Namatay ang inyong pamilya, na wash out ang inyong mga bahay. So, eto yung dahilan kung bakit si Senator Bato ay nagpalabas si Remulla na kunwari ay may arrest warrant o warrant of arrest, para kalimutan nyo, para yung mga tao, hindi ba kayo napapagod sa buhay nyo dyan sa Pilipinas? Every time na lang na may kapalpakan si Bangag, yung pagnanakaw ni Bangag, lahat na lang, pumapayag kayo na ganitong cover-up ang gagawin. Okay? Sabi ni Vega Warp, Madam, hindi Dolomite Beach ang reason ng mga pagbaha sa NCR. Ang totoong cause ay ang walang habas na reclamation sa Manila Bay, clogged manholes at hindi nagdi-dredging kasi ng mga creeks. Tama. Kasi nga, hindi nila ginagamit yung pondo for the dredging. Di ba? Para talagang, itama ang mga infrastruktura sa ating bayan. Wala silang pakialam. Di ba recently, nilabas na ang BGC ay meron silang ways na ginamit para yung lugar na yan ay hindi bumaha, di ba? Hindi sila madlunod sa baha. Kasi ang nandiyan yan, mga kawatan hindi naman lahat, basta mga magnanakaw dyan sa BGC, andyan dyan, tumitira si Bangag ng bato, ng pulburon, di ba? So yan lang yung particular na place o iba pang lugar ang pinupondohan nila for that flood control, whether it's private or government fund. Kasi silang mga kawatan, kailangan nilang iligtas yung kanilang sarili kapag bagyo na. Yun yung sinasabi ko sa inyo na typical sa mga ugaling kawatang Pilipino na mataas yung bahay nila, although hindi natin nakita sa Cebu yan, mataas yung bahay nila, yung kapitbahay nilang light lang yung bahay, like kubo lang, nawawash out na, tapos sila doon nag-enjoy sa taas, baka nagpa-party pa. It's the same, konteksto ang ginagawa ng mga bangag dyan sa BGC. Okay, lalo na si Bangag Jr. at si Ali Satanas. Ito yung ginagawa nila. So wala silang pakialam sa inyo. Dito sa area na to, maaring dyan sa mga bahay nila or sa particular na komunidad na yan, talagang protektado, magbaman. Later on, bababa na yung mga tubig. Pero sa mga bahay ninyo, wala silang pakialam. So, ibig sabihin, selfish sila. Makasarili, ganid, kaya yung mga magganid, makasarili, mga adik, kidnapper, lahat na, dapat hindi na po yan pinapatagal sa pwesto, dapat tinatanggal na yang mga hayop na yan. Dahil wala talagang patutunguhan ang bayan natin. Alright? Tingnan mo, ang sinasabi dito ng itong Redon na ito, okay? Ang sinasabi niya, as DNR Secretary daw, sabi niya, he had ultimate responsibility for the Manila Bay Rehab, including the origination of implementation of Manila Bay Dolomite Beach Project. Chuchuchucho. Wala tong kwenta. Mga kababayan, walang kwenta kasi ito malinaw na ibabalik pa rin nila kay Pangulong Duterte. Diba? Si Duterte pa rin, hindi na sila nakontento, kinidnap na nila si Pangulong Duterte, ay sisihin pa rin. Okay? Sisihin pa rin ang ating Pangulong Duterte. Gusto